Ngayong araw is pupunta ulit tayo ng Parañaque. First day of orientation as credit investigator. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Good morning mga kabiwan moto. Welcome to my channel. Ngayong araw is pupunta ulit tayo ng Parañaque sa Sun Valley, dun sa Imprisa Inno Solution. Today is our first day of orientation as credit investigator. Bali nandito tayo ngayon sa Daang Hari mga kabiwan moto. Ngayong araw is wala naman halos magaganap doon dahil orientation lang, hindi pa tayo magpipild. So bali magkukwentuhan na lang muna tayo kung bakit ba ako nag-decide na maging CI. Ayoko na ba mag-delivery apps. As of now mga kabiwan mo to, hindi na kasi maganda ang mga delivery apps para sa akin para sa akin. Kasi hindi ka na rin naman halos kumikita and wala ka rin naman benepisyo, wala kang SS, wala kang Pag-ibig, wala kang PhilHealth o kung ano man. And kailangan na kasi natin mahulugan ng ating SSS, isa yun sa mga purpose natin, and talagang kailangan na natin ng stable job, yung araw-araw ka pumasok may income ka. Naka Manila rate tayo, and then labas dun yung renta sa motor natin, sa maintenance na motor natin, 150 per day ang rent natin. So kung 26 days, so kayo na lang bahala mag-compute kung ilan yun sa 26 days, yung 150 a day, and then 100 pesos sa gas. So may gas allowance tayo, may motorcycle allowance tayo, and may gas allowance tayo. So baga papatak na 250 na agad yung ating allowance sa isang araw. Wala pa yung sahod natin. So palagay na natin 600 yung sahod natin plus 250, so 850 yung per day natin. Hindi pa rin po kasama dun yung incentive natin. So every time kasi na makakapag CI tayo, meron tayong 50 pesos kada isang CI. So kung makalimang CI tayo, edi may 250 na naman tayo. Nasa 1,000 na mahigit yung ano natin, per day natin. Kung makasampu tayo, edi may 500 tayo, edi malaki-laki na, di ba? Nakapix tayo, may hulog pa yung SS natin, may benepisyo tayo, may health insurance tayo. Marami pa silang incentive na ibinibigay, pero sa ngayon yun lang muna madidiscuss ko, yung bayad sa per CI, yung gas allowance and maintenance allowance. Napakalaking bagay po ng gas allowance and maintenance allowance, yung motorcycle allowance. Dahil sa delivery apps kasi, lahat ng sinabi ko wala yun. Kikita ka depende sa lakas ng booking. Kahit masipag ka, kung wala naman booking, wala rin. And then sinasabi naman nila doon is hawak mo oras mo. Oo nga, hawak mo oras mo, pero sa pagiging CI naman, halos hawak mo rin naman oras mo once na nag-field ka na Gaya sa akin, hindi ko kaya, ang pa-office namin is nasa Parañaque. So 8 to 5 kami. Hindi ko na kailangan mag-in araw-araw doon sa Parañaque. Once a month lang ako magre-report doon. And then ang in namin is sa field na. Kahit lumabas ako ng bahay namin na alas 8 eksakto, tapos papunta doon sa per CI ko, okay na yun. Considered as in na yun. Basta nasa labas ka na. And then papunta ka na doon sa may per CI mo. And pag natapos mo yung CI mo, wala ka na talaga per CI, and pwede ka na umuwi. Patapos ka ng alas 3, pwede ka na umuwi. Ganun lang naman din yun. Halos hawak mo rin naman oras mo, di ba? At least yun, may fix ka na agad. And kung sakali magkaka-overtime, may bayad naman po yung overtime nila. Yun ang mga kagandahan sa kanila. Kung sakaling minsan, siyempre darating sa point na marami talaga yung puro CI mo, may mga hinahabol sila, may bayad yun. So para sa akin, masasabi ko na mas maganda pa rin yung ganito. Siguro noon, okay pa yung mga delivery apps, pero sa ngayon, hindi ko na masasabi. Hindi na. Ako na nagsasabi, hindi na. Pero may experience. Kaya nga po ako nag-apply at bumalik sa pag-CI kasi hindi na siya stable. And para sa akin, wala nang future sa ganung trabaho. Pero para sa akin, part-time, pwede pa siya. Kasi ang gagawin ko, pagka day off ko, babiyahe lang ako. Mga pailan nila na para hindi na masayang yung yung account ko. So yun lang yung purpose natin sa pagbiyahe. So para kumita ng pera, hindi na siguro mga 1-2 biyahe, okay na siguro yun, para lang ma-maintain natin yung account natin. Kasi tayo mga kabiwan mo to, hindi naman tayo naghahangad ng sobrang laking sahod Ang hinahabol talaga natin dito yung benepisyo, yung health insurance, yung mahulugan ng SS ko, yung Pag-ibig, yan ang mga hinahabol natin. Yan ang priority natin sa ngayon, lalo na yung SS natin. Siyempre
Kailangan pag nagretiro tayo, meron tayong pension, may makukuha tayong pension. Tsaka sayang naman yung SS ko hindi mahuhulugan, di ba? Kaya much better na maging employed na uli tayo. Bali, may experience naman ako as CI, 8 years akong CI. Kabisado ko na yung ganitong trabaho. Bali, itong CI na in-applyan ko is medyo malaking company ng CI ito kasi usually na nagiging for CI ako, isa-isang company lang, sa isang bangko lang, sa isang financing lang, usually ganun lang. Pero ito, pumasok ako dun sa company namin and then marami silang hawak na bangko. Basta marami silang hawak na mga bangko and then pag may mga for CI yung mga bangko na yon na client namin, ng company namin is ibabato po sa akin yon. Bali, ang area ko po is Las Piñas, Alabang. Ito, area ko na po to. Ito magiging area ko, Alabang and San Pedro. Pero taga Dasma tayo, pero pag may mga for CI ng Dasma, ibibigay din daw sa atin kasi priority sa atin yun. Makapagpalit tayo ng area, maging Dasma na lang tayo o Cavite, mas maganda para mas malapit lang. Bagay, wala na mga problema kasi dahil nga sa setup nila, ang mga CCIin ko is yung mga naglo-loan sa bahay, naglo-loan sa sasakyan, sa pera. Yan yung mga client namin. So bali 37 minutes na lang tayo mga kabiwan moto. Time check tayo is 6:56. Bali makakarating tayo 7:33 AM and ang in natin is 8 AM. Hindi pa natin alam kasi depende sa traffic. Pero sa ngayon magagawa naman tayo malis. So hindi tayo pwede malate kasi first day natin. Nakakahiyain ay yun ang unang-unang binili sa akin ng HR namin. This consider is your first day, so don't be late. So, hindi tayo magpapalate, syempre nagahan nga natin Sa susunod naman, di na natin kailangan gumising ng ganong oras. Bali, ang orientation ko is 5 days, 3 sa opisina, 3 orientation sa opisina and then 2 araw sa field. After nung papakawala na ako. And sa Monday, meron silang swimming sa Murong, Bataan. Sinasama nila ako pero sabi ko may lakad ako, pero sa totoo lang ayoko sumama kasi nahihiya ako kasi bagong-bago lang ako. Baka ma-OP lang ako ron. Pero pag pinilit nila, sasama rin ako. Kailangan ko kasi kunin yung NBA ko sa Monday. Kaya kailangan ko rin kasi kunin yung NBA ko sa Monday. Kaya ganun. Tayo sa Labang. West Service Road na tayo mga kabiwan moto. Time check is 7:03. Dito kasi traffic dito Kung magdedire-diretso tayo mga kabiwan moto, 28 minutes na lang kasi 9.9 kilometers na lang tayo. So makakarating tayo doon na 7:31. Pero depende pa rin sa takbuhan natin dito. Kailan kaya ako makakadaan dito mga kabiwan moto na nakamotor? Bagay, pwede naman, huli ka nga lang. Isa sa mga pangarap natin yan, makapagmaneho dito sa expressway ng nakamotor. Hindi natin masabi, malay nyo. Parañaque City. Sa Parañaque City. Dapat pala hindi ako nag-jacket, mainit. Dapat pala nag-jersey na lang ako. Bagay, maaga pa naman Kaso mainit, ano oras pa lang alas 7 pa lang, ang napakainit. Bukas magti-t-shirt na lang ako. Naka-polo shirt kasi ako kasi first day ko Bukas magti-t-shirt na lang ako bukas, tapos magje-jersey tayo. Para hindi na mamainit. Tsaka may dala kasi tayong bag yung mga requirements natin nandito Internet bukas, hindi na tayo magdadala ng bag. Kailangan din kasi, although nagpasa na ako ng mga requirements ko sa soft copy through email, and kailangan pa rin daw magpasa ng hard copy para siguro sa 301 file ko. Saktong-sakto lang pala yung alis natin kanina, mga 6:30, 6:15, mga ganun. Okay na mga kabiwan mo to, hindi na tayo malilate kasi ito na yung lilikuan natin ng Sun Valley. So wala nang traffic dito, subdivision na to Yan, Barangay Sun Valley. So bali second time natin pumunta rito mga kabiwan mo to. Google Maps pa rin tayo para sure. Pero safe na tayo mga kabiwan mo to, hindi na tayo malilate. Napakainit lang talaga. Sipin mo, no oras lang magsi 7:30 lang, 7:23 lang, init-init. Tapos mamaya mga kabiwan mo to, pagpawi, tatry natin kumuha ng Lala Move. Kahit isa lang pa Dasma, di ba? Sayang din Magkano rin yun? 160 yata rito. Sayang din yun, di ba? Panggas natin para bukas. Yan, dito na tayo mga kabiwan mo to subdivision. Nagdan na si Google Map natin. Wala pa, maaga pa. Tayo. Ayan mga kabiyon mo to, Empresa Inno Solution. Dito na tayo. So hindi ko na makukuha yung makukuha sa loob. We began to feel the fire. Ayan, dito na tayo. Second day natin. Tall buildings as the Okay mga kabiyon mo to, bawal mag dito sa loob. we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to
stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning. Yun mga kabiwan moto, pauwi na tayo at natapos na yung ating unang araw ng orientation. Yung sahod natin is regular day, so first day natin ngayon, nag-orientation tayo. Nuro naman yung mga rules and policy and yung mga SOP, standard operating procedure as a CI. And ang sabi, 2 araw lang daw tayo magkakandak ng orientation, tapos yung pangatlong araw sa Friday is magkakaroon na ng shadowing. Ibig sabihin magpipield na kami, aangkas ako para malaman ko kung paano yung procedure nila. So mag-observe tayo. And as of now, okay naman yung training natin, yung policy nila. Nalinawan tayo yung kung ano talaga yung trabahong gagawin natin. Bali ang gagawin natin is talaga magkakandak lang tayo ng investigation para doon sa mga clients natin. And sila mag-approve nun. Tayo is magre-recommend lang tayo. Tutulungan lang natin yung mga clients natin para magkaroon sila ng idea kung dapat ba nilang approbahan o disapprove yung ano nila. So tayo mag-gather lahat ng information na kailangan nila, kung qualified ba yung subject o yung customer nila na nag-a-apply para sa loan, regardless kung bahay, sasakyan, pera o ano man na may po-provide ng mga client natin. Bali yung client pala mga kabiwan mo to, sila yung mga bangko na hawak ng kumpanya namin na nagbibigay ng mga subject. Ibig sabihin yung mga nag-a-apply ng loan sa kanila, sila yung magbibigay sa amin nun ng mga 4CI, sila yung mga clients, and then yung CCIN is yung subject. Kumbaga kami yung pinaka third party company na magpo-provide ng investigation regarding do sa loan for approval or investigation para ma-aprobahan yung client nila. Yun yung magiging trabaho natin. So mas madali yun compared do sa dati nating trabaho na may kasamang collection, mahirap kasi may collection. Pero ang problema lang doon, hindi ko naman sinasabi problema, ang medyo ano lang doon, siyempre may time frame sila, kailangan mabilis yung pagkakandak natin ng CI, kailangan may result agad. Pero mukhang kaya naman natin gawin yun dahil sanay naman tayo sa field, may experience naman tayo sa pag-CCI, alam naman natin yung standard operating procedure nun. Kaya feeling ko kung mag-adjust man tayo, konting-konti na lang i-adjust natin. Ang resulta naman is based sa apps, so hindi tayo magdadala ng mga application form na mga hard copy. So wala tayong hawakan na hard copy. Lahat ng information is nandoon sa ating apps o sa ating software na ibibigay nila para doon natin titignan lahat ng information ng subject na 4CI. Napaka-traffic ng uwian natin mga kabihon mo to. Kung kaninang napakaluwag, ngayon is napaka-traffic. Nandito tayo sa West Service Road. Bagay, traffic talaga kasi uwian. Wala tayong magagawa kasi 8 to 5 talaga tayo. Sabay talaga tayo sa uwian. No choice tayo na ganong oras talaga lumabas. Talagang makipagsabayan tayo dito sa mga umuwi. Pero walang problema kasi motor naman tayo. Ayun, nakatawid na tayo. Saan na ba tayo? Dito pa rin tayo sukat Parañaque pa rin to. Yun, bali bukas mga kabiwan moto yung ating second day. Siguro hindi ko na muna kukunan yon. Siguro papakita ko na lang sa inyo yung pinaka third day natin, yung magpupunta tayo ng field, mag-shadowing tayo. So kung i-allowed na makuhanan, kukuhanan natin habang nakaangkas tayo. Alam ko nakaangkas ako nun Tapos may CI na mag-aangkas sa amin, magbe-verify sila. So titignan lang namin yung ginagawa nila, kung paano yung tamang proseso ng paggawa nila. Bali, ang tawag pala sa akin is field verifier. Yan. Pares lang din ng CI yun, credit investigator. Ganun din ang trabaho nun. Iba lang yung ano nila, tawag nila. Pero CI din yun. Hi guys, hanggang dito na lang mga kabiwan moto. I hope nagustuhan ninyo ang content natin ngayong araw. Sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw na to. And maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta. And din sa mga hindi pa nakasubscribe, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. Always remember mga kabiwan moto, pray before you ride. Ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye-bye!